Magandang araw mga kapiso wifi. Sa last video po natin, tayo po ay nag-flash o nag-reflash ng LPB image na nakabilan ready. At sa isang video po natin, tayo naman po ay nag-reset ng TP-Link EAP110. So sa video ito po, ituturo ko naman po kung paano mag-configure ng TP-Link EAP110 as a VLAN setup po na nakatag 13 gamit lamang po ang ating cellphone. Pero bago po natin simulan ang video ito ay intro muna tayo guys. So simulan na nga po natin. So open po natin ang ating wifi. Ayan. So on po natin yan. Ayan, ito po. And then connect po tayo sa ating piso wifi. So in my case, yung na-reset ko pong TP-Link EAP110. So yan po yung default SSID nya. So yan, nakakonect na siya guys. So punta po tayo sa ating browser. So in my case, yung Chrome browser po yung gagamitin ko. Ayan. And then type po natin dito tplinkEAP.net. Ayan siya guys. tplinkEAP.net. And then click lang po natin yung enter guys. Ayan. As you can see, magpa-pop up po ito. So dapat po ay ita-type po natin yung username and password po dito. So yung default po na username and password ay admin, and then yung password ay admin din po. Ayan. Default po na username admin and default na password ay admin din po. And then click lang po natin tong login guys. Ayan siya guys. Ayan, so i-require naman po na palitan yung inyong password guys, at saka yung inyong username na din po. So yung ilalagay ko dito ay Ondong TV. Ayan. And then lagay lang po kayo ng password dyan, and then confirm nyo lang, and then click lang po natin tong next. Yan, click po natin tong next. And then skip lang muna natin to guys. So mamaya na po natin palitan yung SSID. And then click po natin tong checkbox sa baba. Ayan siya guys. And then click lang po natin yung finish. Ayan. And then click po natin yung wireless tab sa taas po. Ayan siya guys. And then punta po kayo sa pinaka kanan. And then click po natin tong icon na to under action po. Ayan. So wait lang po at i-zoom in ko. Ayan. Click po natin yung parang may pencil sa loob. Ayan. So lalabas po ito. So papalitan po natin itong ating SSID or yung tinatawag po nating Wi-Fi name or yung piso Wi-Fi po natin. So yung ilalagay ko po dito ay Ondong piso Wi-Fi naman po yung sa akin. Ayan siya guys. So yung security mode po ay naka-none lang po siya. So wag nyo pong lagyan ng password kasi po piso wifi naman po yung gamit po natin. And then click lang po natin tong okay. And mawawala po, madi-disconnect po tayo kasi po nagpalit po tayo ng SSID. Ayan. So connect po ulit tayo sa
nilagay po nating or pinalit po nating SSID, which is yung Ondong Piso Wi-Fi po. So connect ulit po tayo. Ayan, and then refresh lang po natin. Ayan siya guys. Punta po ulit sa wireless tab, and then palitan naman po natin tong nasa baba. So yung wireless mode po, naka BGN lang siya. Ayan, so okay lang yan. Yung channel width naman po ay gusto ko po ay 20 MHz. So pang malayuan po. So dapat po naka 20 MHz pang 2 GHz po yan. Ayan siya guys. Para malayo po yung range ng inyong access point po. So yung channel po natin ay pipili po kayo ng 1 to 11. So yung piliin nyo po yung channel 1, 6 or channel 11 po. Ayan. So yan po yung mga non-overlapping channel po. So hindi po nag-overlap yung channel 1, channel 6 at saka channel 11 po. So pili po kayo dyan sa tatlo po. So hindi po yan congested yung channel 1, channel 6 at saka channel 11 po. So in my case po, pipiliin ko muna yung channel 11. Saka yung TX power naman po, yung sagad po ay 22. Kaya sinagad ko na po sa 22 para po 100% po yung TX power po natin. And then click lang po natin tong save. Ayan. Ayan siya guys. And then as you can see naman po sa VLAN ID niya po ay naka 0 po. So ilalagay po natin dyan ay 13. So click po natin yung VLAN sa taas, yung VLAN tab po. And then click po natin ito. So dapat po ay enable po natin yan, yung under VLAN po. So enable lang po natin yan. Ayan. Click lang po natin yung enable. And then palitan lang po natin tong 0 ng 13 po. So in my case 13 po yung gamit ko po kasi po yung LPB po ay 13 po yung kanyang VLAN. Ayan. So yung flash ko pong LPB image ay naka VLAN ready na tag 13 po. So try po nating pasukin ang dashboard ng ating TP-Link sa kanyang IP address na binibigay ng ating ISP. So hindi na po natin mapapasok sa TP-Link EAP.net. So yung ating gagawin ay connect po tayo sa ating ISP, which is in my case ay Ondong P2P po yung gamit ko. Naka dual ISP po ako, yung PLDT at saka Globe po. And then type po natin dito yung IP address ng aking TP-Link, which is 192.168.0.100 po. So may video po ako tungkol dyan kung paano po makita yung binibigay na IP address ng ating ISP. So ayan, napasok na po natin, and then login lang po tayo. And then tignan po natin yung kanyang status. And ayun po yung aking or yung IP address po ng ating TP-Link, which is yung 192.168.0.100 po. Ayan. So tignan naman po natin sa wireless guys kung successful ba yung ating pagko-configure. Ayan, yung wireless tab po sa taas. Ayan. Ayan. As you can see guys, yung SSID po niya ay Ondong Piso Wi-Fi na po. And then yung VLAN ID niya po ay naka 13 na po. And then sa baba, BGN 20 MHz channel 11 at saka TX power na 22. So
So all goods na po yan guys. So testing naman po nating mag-connect sa ating piso wifi. Ayan. And automatic po nang nag-pop up yung ating portal. So nilagyan ko na po ng 30 days yung aking time. So nag-rate po ako ng voucher at saka nilagyan ko po ng 30 days para po matesting po natin. And testing po natin mag-YouTube. Ayan. So as you can see guys, napakabilis na po yung ating piso wifi. Kasi po sinet up po natin siya as VLAN po. So hanggang dito na lamang guys, and I hope po na nakatulong na naman po itong aking video. And please subscribe po kayo sa aking YouTube channel Ondong TV, and hit nyo na rin po yung notification bell para po lagi kayong updated sa mga bago ko pang i-upload na mga videos. Maraming salamat po and peace out!